sakit sa puso, may mga diabetes, may problema sa circulatory system and so on. Eh ito pala yung number one na wala sa kanila. Kaya kung pag-aaralan natin yung amino acid, especially arginine, ang arginine pala ang isa sa essential amino acid na ginagamit para itong nitric oxide nito ay makaproduce ang katawan. Kaya kung wala, hindi naman po pwedeng magkaroon ka ng arginine kung wala kang kinakain na nanggaling sa natural source. Itong good news. Saan makukuha itong nitric oxide? Ito palang nitric oxide, kailangan makakain ka ng mga pagkain na gulay na mataas ang nitrate. At ang gagawin naman ng bacteria sa bibig, i-convert yung nitrate na yun na nanggaling sa gulay. Alam mo kung saan nanggagaling itong mga nitrate na ito? Yung kale, sugar beets, sweet potatoes, lahat ng mga greens. Kaya yung green-minded people na lagi kong binabanggit, ito palang mga may sakit sa puso na yan, may cancer na yan, lahatin mo na, inaatake, diabetes and so on, walang nitric acid, nitric oxide. So ngayon, pagdating ngayon ng kain ng mga gulay sa loob ng katawan mo ngayon, ang gagawin niya ng bakterya sa loob ng ating laway, o ang tawagin na enzyme, matic, i-convert yung nitrate na yun into nitric oxide. Kaya yung blood vessel mo ngayon luluwag. Pinaluluwag niya, nagiging flexible. So ngayon, ang point dito, we are just talking about a very small amount of truth. But this is something realistic. Mga scientists na nagpapatotoo nito. Na talaga yung mga kumakain ng gulay na mataas yung nitric oxide na yun, maganda ang daloy ng dugo nila, hindi sila nakakasakit. Kaya ang point dito, ang problema ng science, ng modern world, pag pilay ko ay nagbumumog ng mga pampapatay ng bad breath. Namamatay yung bakterya sa loob ng bibig. Yung pang mouthwash. Ang magtataka ka, pag kalamansi ang pinangmumog mo, hindi namamatay yung bakterya. Bakit ganon? Pero pag gumamit ka nung may mga pangalan na talagang ayoko nang banggitin. No? Oo, yung pangpabango ng bibig. Namamatay siya. Kaya I would suggest that we should be careful enough. And those people who are getting enough nitric oxide na yun, free sila sa diabetes. May nakita ka bang baka na kumakain ng damo at kalabaw na nagkaroon ng diabetes? Bakit? Kasi mayaman sila sa nitric oxide. Na yung nitrate na yun, nakukuha nila sa berde. So ito palang mabeberding dahon na ito, hindi lang nandun yung tinatawag na nitrate nila, meron pa silang tinatawag na mga essential minerals na ginagamit pang normalize ng blood pH. Kaya ako nung binabanggit ito palang sakit ng tao. Hindi po pwedeng mag-undergo ng natural healing ability ang body unless we understand fully that the blood must turn into normal blood chemistry. Period. Hindi po pwedeng gumaling ang katawan mo, lalo-lalo na yung may mga uric acid, yung mga kaso-kasuan na naglalagutukan, na nagkulang sa tinatawag na synovial fluid, kung hindi mo bibigyan ng tinatawag na essential minerals na yun ang gagamitin with a combine of essential amino acid na mag-form uli ng tinatawag na synovial. Kaya kung tatawagan natin kung maghahanap tayo ng natural healing, ay huwag natin kakalimutan yung part natin. Number one, yung edukasyon. Ayan, ang ganda nun, Dok, no? Sa atin po mga kaibigan, yung makukuha natin na nutrients doon sa karne, yung mga red meats, katulad ng zinc, yung selenium, yung iron, yung protein, makikita natin yun at makukuha natin yun, yung mga nutrients na yun, doon sa mga sinabi kanina ni Doc, na talagang doon tayo sa natural resources natin, which is yung mga greens. Good news pa. Good news. Alam ba yung blood pH nga? In order na magkaroon ng natural healing ang body, kailangan i-raise natin ang alkalinity. Kasi lahat ng may sakit, acidic ang pH niyan. Alam mo yung garlic? Nasa 14 yan ang pH. Kaya pag nagtitake ka ng garlic, normal yung blood chemistry mo. Nilalaban yung acidity. Pinatataas ang metabolism mo. At napakatandi ng antibacterial properties niya. Kaya sabi ko nga, kaibigan natin ang garlic. Hindi natin kaaway ito. Kaya yung may mga problema sa virus, o corona. Hindi naman sa sinasabi kong treatment o gamot ito, pero makatutulong. It will be a big help.
to raise the normal blood pH ng dugo ng tao. And in that way, yung healing ability ng body muling mag-manifest. And that's what natural medicine is all about, that we are considering so many natural way so that we can incorporate that with our natural or daily regimen or daily diet. Ang ganda ng discussion natin, Doc, kasi talagang malawak po talaga ang kalusugan, mga kaibigan. Kaya ngayon po ay nais po namin kayong imbitahan na mag-text po or mag-comment po kayo sa aming pong comment box dito po sa Hope Channel North Philippines, or mag-text po kayo dun sa mga numbers na magpa-flash po sa inyong screen. And alam niyo po ba, mga kaibigan, na meron po tayong isa pang dagdag doon po sa pinag-uusapan natin do kanina tungkol dun sa red meat. Sabi po dito, there are no firm studies that have shown nutritional or health advantages from eating organic or grass-fed beef. Teka lang po, huwag niyo po akong sisitahin, mga kaibigan. Hinay-hinay lang po, sandali. Ito na po ang pinaka-mainstream. Meaning, hindi ibig sabihin na organic na karne yung binibili natin sa mga supermarket or mga groceries ay maganda na sa katawan. Kasi Doc, di ba, ang dami ngayon na sinasabi nila organic to, or lalo na sa ibang bansa, Doc, di ba? Kung ano yung organic, yun ang bibili nila. Pero hindi nila naiisip na, oo nga, organic nga itong beef. Pero ano ba? Siyempre, may konting kurot, di ba? Yung kanina sinasabi natin, Doc. Hindi, kaya lang naman binanggit yung organic na katulad. For example, manok. Siyempre, alam naman natin nung unang pinapakain sa manok, palay at mais. At pagdating naman sa baka, talaga nandun lang sila dun sa bukid at kinakain nila yung damo. Ang tawag nila rito ay organic fed. Kasi they are eating natural. Kasi nauso naman talaga na marami na ngayon yung mga pellets, mga bone meal, na process na rin ang pinapakain. Parang tao, gumagawa na rin tayo ng processed food. Hindi na organic. The same thing with animals. Kaya sa Amerika, may mabibilan ka talaga sa mga tindahan. For example, nagre-raise sila ng manok. Na itong mga manok na ito ay nakakawala sila sa likod bahay. Pinararami nila at sinasabugan sila ng natural na pagkain na palay. Kaya ang tawag doon organic. Okay. Pero pag pinag-usapan natin yung tinatawag na totoong organic, eh dapat yung match doon sa human molecules na adapted, kung tawagin. Kasi di ba, mayroong mga certain things na sometimes people actually they are not even considering that the main reasons why they are developing this is mainly because the food that we're eating is something is not adapted by the body. Na pinag-usapan na natin dito itong back to original one. Itong nuts, fruits, grains, and vegetables. Ayan. Doc, at the same time, gusto ko din po sa atin pong mga manonood na malinawan din po, hindi lang po kami at hindi lang po kayo, kundi tayong lahat, di ba? At i-share po natin to sa atin pong mga kaibigan or kamag-anak. Doc, red meat, nabanggit kanina, Doc, na ang isang cause ay heart attack or cardiovascular diseases. Ano ba tong heart attack to? Ay, kasi itong pirasong, itong mga piece of plaque na pag na-breaks off ito, nagpo-promote ng tinatawag na clotting. Kaya nabablock yung tinatawag na flow ng dugo na naging dahilan kung bakit na-epektuhan ng puso. Kaya napakarami yung namamatay dito sa bahagi na hindi nila alam kung ano yung pinanggagalingan nito. Eh magkakaroon ka ba naman ng plaque? Kung wala kang pinasok na pinanggagalingan ng plaque. Totoo din yan, Doc. Di ba? Ititanggalin mo. Ang maganda nito, alam mo yung kalamansi. Ito palang kalamansi at itong garlic, nagpapalinis din ng bara sa dugo. Kaya kung tawagin, blood purifier. Lalo na pag sinabayan pa nila ng tinatawag na burdok. Ano yung may mga burdok? herbs to na panglinis ng dugo. Na siyempre, we are now open to the public na hindi na natin dapat itago itong mga ito. Pag sinabi nating panlinis ng dugo, ang isa sa napakaganda panlinis ng dugo, garlic at saka kalamansi or lemon. Lalo na pag nilagyan mo ng konting honey. Di ba, tinanong mo sa akin. Actually, 3 garlic lang na cloves. Chopin mo ng pinong-pino. Lagyan mo ng 1 kutsarang honey. Pigaan mo ng mga 20 kalamansi. Magpainit ka ng tubig ng mga 1 baso. Ihalo mo ron. Inumin mo. Okay. Probably an hour after meal para may laman ng tiyan mo. Pero ako, kung uminom nito, pagising sa umaga. Kasi gusto ko talaga halukayin. Pero hindi naman, pero normally, pagising sa umaga, hindi ko hinahaluan ng garlic. Kalamansi lang na mainit na tubig. Pero right after meal, after an hour, para sigurado ko na burn yung Kinain. kinain ko,
Ay, napakaganda talaga. Kung napakain ka na medyo may mantika at nakainom ka nito, natutunaw yung mantika eh. Ayan. So yun yung mga good news na gusto kong ma-inculcate sa utak ng ating mga viewers. Salamat, Doc. Sa ating po mga manonood, yun, kung sino po, yung mga nagtatanong po regarding po doon sa yung portion or proportion kung paano itimpla or gawin yung itong iniinom or yung iniinom na garlic na may kalamansi, napaka-effective po nito para sa cleansing, ano, Doc? At saka yung sa sipon, di ba? Yung mga viruses na yan, para at least Anyway, yan ay ma-flush out. Gusto ko lang siyempre, yung mga viewers natin, yung iba, hindi alam, lalo yung mga nasa probinsya, di ba? Kung minsan, pag nakaramdam na kayo ng mga paninikip ng dibdib, chest pain, or something, heaviness, discomfort, shortness of breath, o yung parang pakiramdam ninyo na ninigas yung liig ninyo, o kaya naman, pinagpapawisan kayo, parang nahihilo, nasusuka, sign mo ito na talagang delikado kayo na baka atakihin kayo. Ayan, sa atin po mga kaibigan, yung binanggit po kanina ni Doc, yan po yung mga simptomas na makikita po natin doon po sa heart attack, yung magkakaroon ng yung aatakihin sa puso. So huwag nang hintayin pang atakihin. Yes, nako, 'di ba? Huwag nating hintayin na atakihin tayo mga kaibigan. So paano ba natin mape-prevent to, Doc, yung para makaiwas tayo na magkaroon ng atake sa puso? Siyempre, no pain, no gain. Kailangan mo ng aerobic exercise, yung walking, cardio. Okay. Ayan, so cardio exercise ito, cardio, Doc. kasi maganda yung sirkulasyon mo eh. Talagang lumalakas pati yung lahat ng parts ng katawan mo pag nag-exercise ka. Pangalawa, kumain talaga tayo ng healthy food. Siyempre, kung anong kinakain mo, yun yung magre-represent sa katawan mo. So when we combine that, actually, both, yung diet at exercise, napakalaking tulong. Pero isa yun sa number one na dapat nating huwag kakaligtaan, yung matulog talaga tayo ng tama sa oras. Kasi yung metabolism natin, hindi rin magpa-functions o magandang absorption o nutrients ng ating katawan kung lagi kang puyat. Ayan. Meron pa, Doc, kasi yung ibang mga tao, akala nila, yung kapag kunyari hypertensive sa ating po mga kaibigan, minsan kasi, Doc, kunyari alam na natin na meron tayong problema sa puso o kaya yung hinihingal na tayo, akala natin pagod lang to, pagod na to. Pero paano naman po, mga kaibigan, kung kayo po ay naninigarilyo? Doc, ano bang masasabi natin dito? Naku, actually, ang paninigarilyo, bato-bato sa langit, evil practices yan evil possess ka Kasi alam mo naman na hindi yan para sa katawan. Siyempre, alam natin, sa oxygenation lang, mag-drop lang ng 30% ng oxygenations mo, namamatayan ka ng normal cells mo. Hindi lang yun, sa brain mo. Pangalawa, we are talking about yung nikotina. Merong addictions yan. Pag sumama na yun sa dugo, hanapin mo. And then later on, nagiging ordinaryo na lang sa'yo. And then, di mo namamalayan, bigla na lang babagsak yung kalusugan mo. So, ang masasabi ko lang, ang gamot din dyan, kalamansi. Marami na akong napayuhan dyan. Magmumug lang po kayo ng purong kalamansi at inumin nyo na rin pagising sa umaga. At pwede nyo inumin yan every time na nagkikrave kayo ng paninigarilyo. Kasi nandito yung sa panlasa, sa dila nila nandun Kaya kailangan talagang maalkalain yung kanilang bibig. So pag natunaw na yun, unti-unti nawawala yung craving nila. Pero kailangan ng divine assistance or divine help. Kailangan Plus yung magdasal cooperation pa rin ng tao na maintindihan niya. Pangalawa, sa mga kalalakayan, ito yung nakakatulong. Yung reproductive organ ng lalaki, hindi na nagiging maganda yung pagtatrabaho niya. Okay. So kung interesado, lalo na yung mga hindi magkaanak, o kaya naman naging inactive na, impotent na, or whatsoever, gawa ng paninigarilyo. Ayan. At pangalawa, yung balat, nababago yung skin. At yung mata, lumalabo yung mata nila. At marami silang nararamdaman na sa brain nila. Nagiging malimutin, naging mainitin ang ulo. At pag hindi sila nakatake ng sigarilyo, hindi sila mapalagay. So, at uminom ng maraming tubig. At ang isa sa pinakamagandang pantagal na addiction, mag-steam bath sila. Pag sila ay nagkikrave, yung talagang para bang hindi na kaya, pagpunta sila, magpapawi sila, uminom sila ng kalamansi, and then later on, after 10 days, nawawala na yung craving. Yung tipong tuloy-tuloy na 10 days? The most difficult one, yung first 10 days. So pagkatapos ng Dok, parang nakaraos ka medyo, na? Nakaraos na, medyo kaya. Maliban na lang na nabarkada na naman siya, nakaamoy na naman siya, na inaalok siya, tutokso siya. Pero pagka naintindihan na yung cause and effect o yung consequence, ay alam ko naman na pwede naman silang maka-overcome. Ayan. Dok, meron pa tayong tinatawag kasi for sure yung ating pong mga manonood ay nakakaranas din sila, Dok, ng stress.
Syempre, di ba pag minsan ang bigat ng pakiramdam, no? Kapag yung stress ka, parang ang bigat-bigat ng katawan mo, Dok. Ano bang masasabi natin Actually, dito? di ba meron yung kwento na meron isang lalaki na depressed at papakamatay na. Eh, naisip niya magbigti. Naisip niya na masakit yun eh. Paano kung sumablay? Hindi siya namatay. Tapos na-paralyze siya. Inisip naman niyang tumalon sa tibag. Iniisip niya kung madurog yung katawan niya, napili lang, hindi rin siya namatay, problema. So kaya isip-isip niya, sabi niya, tatakbo na lang ako hanggang sa mapagod ako. Nung tumakbo ng tumakbo, pinawisan. Nang pinawisan, nabago yung utak niya. Hanggang sa nawala na yung isip niya na magpakamatay siya. And one of the best pala na anti-stress, yung exercise. Dahil yung happy hormone, remember? Yung enzyme na yun, binuboost niya yung happy hormone. Nagiging relax ka, nagiging masaya ka. Kaya every time na may problema ka, exercise lang katapat niyan. Plus, kailangan malaman mo rin na napakamahal ng Panginoon ng tao. Na hindi naman ganun kadali na pabayaan lang natin ito. Kaya kailangan natin yung tinatawag na to lower stress, kailangan natin yung sa adrenaline, yung cortisol na yan, yung mga stress hormones na yan. Kailangan labanan natin na mapalitan ng happy hormone. Pumapasok nga doon yung pipino at yung banana. Ang pipino, parang natural coolant yan. Ang banana naman, may happy hormone yan. Na nandun yung mga sufficient amount of minerals that can help to boost that kind of happy hormone. So those who are stressed, we are recommending you to consider doing regular exercise, at the same time, steam bath, at pilitin ninyo na makakain ng tama. And then ako naniniwala, lahat ng mga gulay na yan, mayroong natural effect po yan sa panlaban sa stress hormone. Yan. Dok, ulitin lang natin sa ating pong mga kaibigan na nanonood, yung 4 na ways, or sabihin natin, mas marami pang ways, no? Pero ang daming nga sinabi ni Doc. Ito po, mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nating iwasan. At mga, ano ba tawag doon? Yung para ma-prevent po natin yung atake sa puso. So ano yun una, Doc? Yung atin pong... Exercise. Yes, exercise. Pangalawa, yung ating... Yung pagkain ng tama. Pagkain ng tama. Pangatlo, yung uminto tayo sa paninigarilyo, mga kaibigan. Yan. And yung pang-apat? Yung stress. Kailangan din natin labanan. Yes, kailangan mag-lower, kailangan mabawasan yung stress natin. Alam mo, meron ako halimbawa rito, example. Merong pasyente na pumunta sa amin tanggapan, nung nasa Pasig pa kami. Nagkaroon siya ng breast cancer. Nakita ko sa mukha niya, talagang worried siya. Sabi ko, yung sakit ng tao, kung pagkaminsan, hindi mo alam, stress yung pinanggagalingan. Actually, matindi ang stress eh. Akala diet lang eh. Pero pag stress yung lagi ng, kung tawag ni high intensity, na tuloy-tuloy, killer yan. So ngayon, hinulaan ko siya, sabi ko, hindi ako manghula, pero mukhang malaki yung pinagdadaanan ninyo. Mukhang may problema ako kayo. Tingin ko may utang ka. Alam mo ba na natamaan ko? Sabi niya, Dok, totoo lang, malaking utang namin. Hindi namin kaya nang mabayaran. Isa yan sa aking problema na nagbibigay sa akin ng bigat ng pakiramdam. Sabi ko, ang gamot yan, para mawala yung stress mo at para gumaling yung cancer mo, kailangan kalimutan mo yung problema mo. Paano po ikang gagawin ko? Or else, mamamatay ka, lalo mong hindi mababayaran yung utang mo. Ang gawin mo, hayaan mo na yung nagpautang ang mamroblema sa'yo. Isipin mo. Paano yun, Dok? Sila may pera nakapagpautang sila siya wala na Paano ka makakabayad kung patay ka na? Sabi ko, pwede ba from now on, habang nagte-therapy ka, burahin mo muna sa isip mo yung utang mo. Seryoso ko na magbayad Hindi mo lang talaga kaya. Alam mo, nung pinayuhan ko noon, biglang gumanda yung itsura niya. Ang sabi niya sa akin, sige Dok, susundin kita. Hayaan ko na lang sila. Total, okay naman ang mga buhay nila. Kaya yun yung point. Na kung may problema ka at hindi mo naman talaga kaya, kalimutan mo na. Katulad nga nung pamilya ko, kapatid ko, pag humihingi sa akin ng pera, dumirekta kayo sa Panginoon. Manalangin kayo. Tutulungan kayo. Dahil ang Panginoon naman, nandyan lang. Ayun, nanalangin daw sila. Nung... Nanghingi na sa'yo? Nung sinagot daw ng Panginoon yung prayer nila, ang sabi raw ng Panginoon, pumunta sa akin. Binigyan ko naman. Nawala yung stress nila. So, ibig sabihin, ang point natin dito, lagi may kasagutan ng Panginoon dyan. Ang stress yan kalakip ng buhay. Walang taong walang stress. Totoo yan, Dok. Kung wala kang stress, ibig sabihin yan, hindi ka tao.
Lahat tayo may trials, pero hindi lahat ng trials nakakamatay. Nakapagpapalakas pa nga ng pananampalataya yan sa Panginoon eh. But anyway, part lang naman ng ating pinag-aaralan na isa yan sa nagpapabagsak ng immune system. Dok, magpapahaging na ako sa atin pong mga manonood kasi nabanggit mo, Dok, yung mga kasagutan. Yung atin pong mga viewers ngayon ay nag-send po sila